Mapagpalang gabi po sa bawat isa, 'no. Narinig niyo na po ba yung words na madalas nating narinig sa matatanda o sa may mga edad na habang sinasabi sa mga bata na, "May gatas ka pa sa labi." So, kung alam niyo po ang salitang ito, mga kapatid, ito po ay biblikal na ito'y matatagpuan natin sa 1 Samuel chapter 17 verse 33. Ito po yung pangyayari na pinatawag ni King Saul si David sapagkat gusto nais ni David na umarap kay Goliath. At sabi po ni Haring Saul sa kanya, ah, anong magagawa mo dyan? May gatas ka pa sa labi. Samantalang siya ay batak na o ah, batak na sa pagdidigma. So, pero alam niyo po mga kapatid na kung ibabase natin sa ating buhay, minsan minsan o minsan ito'y sinisikin sa atin ng ating kaaway na wala tayong mabubuga kasi baguhan pa lang tayo sa pananampalataya o wala tayong kakayaan sa pamagitan ng financially para maglingkod tayo sa Panginoon, no? So wala tayong katalino o wala tayong inabot para maglingkod sa ating Panginoon. O minsan ito'y maririnig natin sa mga ibang kapatid natin, no, sa mga papa natin mananampalataya na bata ka pa, na marami ka pang yan nga, may gatas ka pa sa labi. But ang aral po na makukuha natin dito, mga kapatid, na tatlong bagay na meron si David that time na nung inarap niya si Goliath. That time, meron po siyang, ang unang bagay na meron siya ay meron siyang Diyos, no? Meron siyang Diyos na alam niya na magtatanggol sa kanya, na makakasama niya sa paglaban sa Goliath. At ang secondly ay meron siyang pananampalataya sa ating Diyos na hindi siya iiwan, hindi siya papabayaan at magtatagumpay siya sa laban. At ang pangatlo po, mga kapatid, ang awak lang niya po ay isang tiridor. So, napakasimpleng bagay na awak niya. So, mga kapatid, kung ano man po ngayon ang ating hawak o ating daladala, ating sandata, na kung saan ito'y maliit man lang na talento o anumang bagay na meron tayo, na habang tayo naglilingkod sa Diyos, ito bibigyan natin ng halaga, no? At alam niyo po, mga kapatid, yung Diyos na kasama ni David that time is the same God na meron tayo ngayon na kasama natin, na kahit ano man po yung mga bagay na maliit na bagay na meron tayo, na kaya tayong pagtagumpayan ng ating Diyos sa ating mga laban, sa ating layunin sa paglilingkod sa Kanya. Tulad po ni King David, no, ni David the time hindi pa siya hari. So tulad ni David, tayo po ay magkaroon ng yung unang puntos po, mga kapatid, ito ay tayo magtiwala sa Diyos dahil sapagkat meron tayong God. Yung Yahweh na pinaglilingkuran ni David that time ay is the same God na meron tayo ngayon, at tayo po'y magkaroon ng faith, pananampalataya na kaya tayong kaya tayong samaan ng ating Panginoon. At ang third, ano man po yung meron tayo financially o talent for the music ministry o ano man po o gift, ano man mga bagay na yan, ito po'y panghawakan natin at tayo po'y magtatagumpay kasama ang ating Panginoong Hesus. God bless po.